Magandang araw sa lahat. Ako nga po si Brent Carter Mabagat at ang napili kong tatalakayin na paksa ay ang sanaysay ni Eduardo Jose Calasanz na pinamagatang My Body o Ang Aking Katawan. Minsan tayo ay may katanungan sa ating isip na hindi basta-basta nasasagot. May mga katanungan na philosophical o existential tulad ng sino ako o sa Ingles, who am I? Ayon kay Eduardo Calasanz, may dalawang pagkakilanlan ng isang tao. Ito ay ang tinatawag na dualismo. Ang unang pagkakilanlan ng isang tao ay ang kanyang pisikal na anyo. Ibig sabihin ang kanyang pisikal na katawan na mahihiwatigan o perceive ng pandama or senses. Tulad ng nakikita ng mga mata, ang pangalawa ay ang malalim o higit sa pisikal tulad ng kaluluwa, kakanyahan or essence at intellectual. Ito ang tinatawag na kabuuan ng sarili. Ayon sa sanaysay ni Calasanz, upang maunawaan natin ang ating sarili, dapat ang pisikal na katawan at ang higit sa pisikal na sarili ay magkaugnay. Kung kaya, dahil ang tao ay siyang nagdadala sa kanyang sarili, may dalawang pananaw na ipresenta ni Calasanz sa kanyang sanaysay. Ito ang I have my body at I am my body. Ibig sabihin nito, ang pisikal na katawan ay nagre-representa ng iyong sarili sa mundong ibabaw. At ang I am my body ay ang bilang ako or I. Halimbawa, ilalarawan ko ang aking sarili o magpapakilala ako. Ang sasabihin ko ay, ako si Brent Carter Mabagat, ako ay may tangkad na 5'8", maitim ang aking buhok, makapal ang aking kilay, at may katabaan. Yan ang nakikita ng mga tao bilang si Brent, base sa aking pisikal. Pero hindi talaga nila kilala si Brent ng lubusan kung ano ang ugali at karakter ni Brent sa kanyang kaloob-looban. Kung ano ang kanyang kakanyahan bilang si Brent. Ang ibig sabihin ng dualismo ni Calasanz, ang isang tao ay binubuo sa kanyang pisikal na katawan at kanyang kaluluwa na nagsasaad sa kanyang kakanyahan. Halimbawa, sinabihan ko ang aking mga magulang na mahal ko sila. Hindi lang ako ang nagsasabi na bilang Brent na may tangkad na 5'8", makapal ang kilay at itim ang buhok at may katabaan. Kung hindi ang tunay na Brent na nasa loob ng pisikal na katawan. Kung ano ang nararamdaman ng nasa loob ay siya din ang nararamdaman ng pisikal na katawan. Halimbawa, sinuntok ako sa muka, hindi lang ang aking muka ang nasasaktan, kung hindi ang aking panloob bilang ako. Dahil sa pagsuntok sa aking muka, hindi lang ang katawan o ang pisikal na mukha ang nasasaktan, kung hindi ang nasasaktan din ang pagkatao ko. Dahil hindi mo nirespeto ang pagkatao kung kaya't ang dali-daling sasaktan. At ito ang quote na nabasa ko kay Calasanz. I am a man also because I have an understanding and a mind of a man. When I say to my parents, I love you, this one loving them is not just this tall, mestizo, looking long-haired, with small ears, fat belly, but my whole spirit and will. Tulad sa sinabi ni Aristotle, ang tao ay ang kabuuan ng kanyang katawan at kaluluwa. Walang saysay ang pagtatanong kung iisa ang katawan at kaluluwa. Iisa sila tulad ng pagkaisa ng pangit at ang kanyang figura or figure. Ang kanyang kaugnayan kung ang katawan sa kaluluwa ay kaugnayan ng bagay sa anyo. Walang bagay na hindi ipinaalam sa pamamagitan ng anyo at walang anyo na hindi anyo ng bagay. Sa kabuuan, ang isang tao ay binubuo at binibigyang saysay ang kanyang pagkakaroon sa mundong ito, sa kanyang sarili. Ang kanyang katawan ang nagre-representa lamang sa ibabaw ng pisikal na mundo. Ang kanyang sarili o kaluluwa ang siyang nagmamaneho sa buhay ng isang tao. Tulad ng sasakyan, ang katawan natin ang sasakyan at
at ang ating sarili ang nagmamaneho, kung kaya't may saysay at may silbi may silbi. At yun lamang po. Maraming salamat.